Guys, so welcome again. Ang i-discuss naman natin ngayon ay all about foundations. So, there are two types of foundations. Engineers, simulat ko na dito. We have the shallow foundations and the deep foundations. So, ito yung common na ginagawa natin, okay? Especially in the board exam, more on shallow foundations siya. Okay, so ano ba yung mga shallow foundations, engineers? Yung mga isolated footings. Hindi lang ito, no? Marami, no? Basta pag sinabi yung shallow, mababaw lang, no? So, as much as possible, shallow foundation yung gusto natin sa design. Kasi yan ang pinaka-economical. Okay? So, shallow foundations, isolated footings, combined footings, okay? Mat footings, yung mga yan. Yan ay mga shallow foundations or simply, mababaw na pundasyon, parang ganun. So, yung mga deep foundations naman, yung mga piles. Drill piles, overcast piles, etc. Okay? So, ano yung sa dalawa dito ang pinakang ano natin, engineers, sabi natin kanina, ang pinakang unang-una mong i-design should be a shallow foundation. Kung meron kang structure, i-design mo yung foundation as shallow foundation dahil yan ang pinaka-economical, okay? Hanggat kaya ng isolated footing, i-isolated footing mo or combined footing mo kung magkalapit masyado yung poste, okay? Saka lang tayo magdi-deep foundation kapag talagang hindi satisfactory yung result or design ng ating shallow foundation. Halimbawa, malambot yung lupa, di syempre, ang lalaki ng lalabas ng mga size ng footing, tama? Kaya, that's the time na magdi-deep foundation tayo. Klaro po ba guys? So, ayun po engineers. So, in the future, pag nag-design kayo, as much as possible, shallow foundation muna ang una nyo i-consider. Okay? Pag di talaga kaya, pag masyadong mahal yung magiging design, i-deep foundation mo. Alright? So, we will focus first on shallow foundations, okay, engineers? Which is, yung mga problems yan ay more on the past board exams. Papapansin niyo mga shallow foundations, alright? Okay guys, dako naman tayo sa 3 modes of failure of a shallow foundation. First is the one-way shear. Okay, ito yung parang sa beam ninyo, di ba? Yung D distance from the face of the support. Kukunin nyo yung VU doon, tama? Tapos, ang shear capacity mo is 1/6 square root of FC prime BWT, di ba? VC. Ito yung sa 2001 NSCP, pero hindi na kasi ito yung gagamitin natin sa board. So, ang gagamitin na natin is what? VC is equal to 0.17 lambda 1 square root of FC prime BWT. Klaro po ba, engineers? Yan din naman yun. 1/6 is 0.17 din yun, engineer. Now, lambda 1 is 1.04 normal weight concrete. Okay guys? And then, ayan, para naman sa second mode of failure, we have the two-way shear. Or this is the punching shear na tinatawag. Punching shear. Okay, so yung punching shear na yan, engineer, makikita nyo dyan sa nilagay nating drawing sa handout, mapapansin nyo, mapapunch yung footing. Kumbaga, lulubog yung footing tapos, di ba? Mabubutas. May perimeter na gano'n na nakikita nyo. It will happen at an approximate distance of D/2 from the face of the column on all sides. Alright, so yan yung two-way shear natin. Now, there are 3 shear capacity of concrete for two-way shear. Hindi kagaya dito sa one-way shear, di ba? Isa lang yung nilagay natin, okay? Diyan sa handout ninyo, pinakita natin, tatlo yan. Ang VC na gagamitin ninyo is the smallest between the 3. 0.33 lambda, 0.17. Ano ba yung beta? That is the ratio between the long side and the short side of the column. Ayan, the ratio between the long side and the short side of the column. So, meaning kung 400 by 300 yan, hindi 400 over 300, gano'n. Kung square column yan, hindi 1 lang yung beta mo. Nakuha niyo po ba, engineers? So, long over, over the width. And then, meron kang mapapansin dyan, another na makikita nyo is yung B sub O. Ano ba yung B sub O na to? Yung perimeter na mapapunch. So, kung ito yung column mo, engineer, mag-offset ka ng D/2 on all sides. Ito yung column, D/2 dito, D/2 doon. Diba? So, meaning, kung anong C ito, C1 tapos C2,
Meaning, this is C1 plus D. Kasi D over to sa left, D over to pa sa right, kaya plus D. Itong portion naman na to, C2 plus D. Yung perimeter na tinutukoy dito is ito, yung perimeter ng mapapunch. Diba? I-add mo lang lahat yan, yung perimeter ng mapapunch. Alright? Another thing is the alpha S. Ano ba yung alpha S na yan? Depende kung anong type of column siya. Kapag interior column, ito po yung interior column. Ito yung footing mo, nandito yung column. Yan ang tinatawag na interior column. So, ang alpha S mo dito is what? 40 daw, sabi dyan sa code. Di ba? Ayan o. For interior columns. For edge columns, ito yung edge column, engineer, meaning nasa may edge siya. Yan. Kasi dito, ang mapapunch, 4. Ganun mo lang siya tandaan. Dito naman, ayan o. 3, kaya madali mong tandaan, alpha S is 30. Di ba? Kapag ka, yung last na case, edge column. Ano bang ibig sabihin ng edge column? Ayan, nandito sa may corner. Nangyayari yan sa mga corner lock, di ba? So, ito yung mapapunch na portion. Kaya naman ang alpha S mo dito, madaling tandaan, 20. Di ba? Madali lang siyang tandaan yung alpha S na yan, right? So, the smallest between the VC, that will be the shear capacity of concrete for two-way shear. Last na mode of failure, number 3 is the flexure. When you say flexure, yan yung bending moment. Bending. So, anong ginagawa dito? Kukunin natin yung MU, di ba? Tapos solve for AS. So, saan mangyayari yung yung bending moment na maximum sa footing? Nandun, sa may mismong face ng column. Halimbawa, ito yung column mo, ito yung column nasa gitna, ito yung footing, dito mo kukunin yung MU. Para kang may cantilever beam na nakahiga. I hope you understand that. So, yun lang, kukunin natin mo. Mamaya may intindihan yan, guys, sa ating problem solving. Okay? Nilagyan natin dito reinforcement ratio. Okay? Kasi engineer, sa design ng footing, tandaan niyo, footing, slabs, yung mga yan, engineers, SRB, okay? Meron tayong isang method na pang-solve dyan. At yan yung MU equals VASFY, yung nakalagay dyan na formula, D minus ASFY over 1.7 FC prime B. Paano naging ganun yun, sir? Ipakita ko lang sa inyo dito, engineers. For SRB, ito ha, for SRB, footings, and slabs, ito gagamitin nyo sa pag-compute ng AS para hindi na kayo nag-memorize nung, di ba may ganitong formula? R is equal to, ano ba yun? RUB d squared ba yun? Hindi ko kasi ginagamit to eh. Yung ganyan, naalala nyo ba yung ganito? Tapos meron pang omega is equal to rho Fy yata over Fc prime, parang ganyan, no? So, dito rin derive yun, engineers. Applicable lang yan pang singly reinforced. Eh, dito na tayo. Basta singly reinforced footings or slabs, okay? Ito gagamitin ninyo. Mu is equal to Phi times ASFY times D minus A over 2. Tandaan, ito yung formula kapag ka-singly reinforced beam. Mag-i-yield yung bakal, AS, kaya FY yun. Sure na mag-i-yield kapag ka-singly reinforced beam. Tension control kasi yan kapag ka-singly reinforced beam. Alright? Kaya FY nakalagay doon. Where A is equal to ASFY din all over 0.85 FC prime B. Okay? Kapag inano mo siya, simplify. Meaning, this formula is applicable for rectangular and at the same time, SRB. Okay ba guys, kasi may B tayo doon with ng rectangular member na beam or footing. Okay, so pag sinasubstitute mo doon, engineer, MU, substitute mo yung A doon, lalabas dyan, Phi ASFY D minus ASFY all over 1.7 FC prime B. Yung 1 over 1.7 na yan, yung 0.59 na nakikita ninyo dun sa formula. Di ba may 1 minus 0.59 omega, ganun dun sa formula na pinagsasolve ninyo. Yan din yun, engineer derive dito. Okay? So, ito ngayon yung gagamitin natin kapag SRB, footings at slabs. Alright? Sige po. Now, balikan ninyo yung handout ninyo, guys. Tingnan ninyo dun sa handout ninyo, meron dyan minimum reinforcement ratio. Bakit, sir? Ang problema mo sa footings, engineer,
sure yan na SRB. Meaning, sure yan na less than AS max. Now, kayo engineers, kasi sa sobrang kapal kasi ng mga footings engineers, kahit konting bakal lang, kaya na niya yung moment. Yun yung pinaka-logic nito eh. Okay? Kaya naman, hindi siya lumalagpas sa Romax. Ano siya? Minsan, or madalas, mas mababa pa siya sa Romin, or the minimum reinforcement ratio. Kaya sinulat natin dyan. Yung makukuha mong AS dito, solve AS, i-check mo palagi sa AS minimum. At yung AS minimum na yan, do not forget to check that AS minimum. Mache-check mo yan sa ating minimum reinforcement ratio. 0.25 is square root of FC prime over Fy or 1.4 over Fy. Alright? So, ganun lang po. Another code is the shrinkage reinforcement. So, sa shrinkage reinforcement natin or temperature bars or shrinkage and or temperature bars reinforcement, meron tayo dyan. For Fy is less than 420, ang reinforcement ratio mo 0.002. Kailan ka ba maglalagay ng temperature bar? Sa footing. Halimbawa, sa mga wall footing. Sa mga wall footing, engineer, yan, kailangan mo maglagay ng temperature bar. Kasi engineer, one way yung ano nito, di ba? One way yung kanyang bending. Pag ganun lang yung bending niya eh, pag ganun eh. Kaya ang bakal mo nandito lang. Kapag kalalagyan mo siya ng bakal. Di ba? Dahil nandyan lang yung bakal mo, prone siya sa cracking in this direction. Nasundan niyo, engineers? Kaya naman lalagyan mo dito ng temperature bar na tinatawag. Kaya may makikita ka dito, may mga temperature bars din. Ayan. Yan yung temperature bars, engineer. Hindi yan lumalaban ng flexure. Lalaban lang yan pipigilan niya yung paghaba or pag-contract ng ating concrete. Kasi nga weak yan sa tension ang concrete. Alright? So, I hope you understand. Another is what? The location of critical moment. Mamaya, di-discuss natin yan. And for the rectangular footings, tinag ko yung ating, dyan guys, code provision sa LSCP para alam natin yung gagawin natin mamaya sa problem ng rectangular footing. So, ayun guys, I hope you understand yung basic concept. So, we will now proceed in problem solving. Okay? Okay guys, so this is problem number 1. We have allowable soil pressure sa ating lupa is 240 kPa based on the problem. Itong footing na to, hindi pa nakadesign, wala pa siyang dimension. Pero at a depth of 1.5 meter daw siya from the ground surface, okay? And at the same time, may sasaluhin siyang load na 1,000 kN for dead load at 780 for live load. Ano ba ang mga given? Ang overall thickness daw niya, 600 mm. Therefore, that is 0.6 meter. So, kung 1.5 yung depth of footing, okay, by the way, this is the depth of footing. Kung makaka-encounter kayo ng ganyan, yun yung DF. O, matitira dito is 0.9 meter, right? Okay. So, 450 by 450 yung ating poste. Then, yan yung mga loads. Ang unang tanong is, what is the or which of the following gives the effective pressure? Ano ba yung effective pressure, engineer? Ganito po kasi yan, guys. Yan Q allowable na yan, ibibigay sa iyo ng geotechnical engineer. Ang gagawin ng geotechnical engineer or nung laboratory is pupuntahan niya yung site. Magdidrill sila dun ng borehole, then layer by layer. At a certain depth, they will investigate the properties of the soil sa ating geotechnical engineering. So from that, they can estimate the angle of friction of the soil, the cohesion of the soil. From that, they can estimate the ultimate bearing capacity of the soil based on Kershagy's bearing capacity equation, right? And then from that, they will apply a very, very large factor of safety. I hope you get that. Bawa, ang nakuha nilang Q ultimate is 750 kilopascals. Q ultimate yon. A-applyan nila ngayon ng, let's say, factor of safety. Minimum kasi na factor of safety natin sa JO is 3.0. Therefore, divided by 3, ang Q allowable mo lang is 250 kilopascals, something like that. Nakita nyo kung gaano kalaki yung safety factor. Meaning, masisira yung soil mo at 750 kilopascals. Pero si geotechnical engineer, sasabihin niya sa'yo, stressin mo yung soil hanggang 250 kilopascals lang. Napakalaki ng safety factor. Nakuha nyo guys?
ganyan po ang geo because geotech is not an exact science. Nakuha niyo po ba, engineers? Kaya malaki yung mga safety factor natin dyan, engineers. Okay, so just imagine ang lalaki ng mga safety factor na ina-apply natin, but still, there are so many failures in soil na napabalitaan natin, right? Kasi nga, hindi siya exact science, okay? Estimate lang siya, okay? So I hope you understand that. And then from that allowable soil pressure, that is the sum of all the pressures that can be induced doon sa may soil layer na yon. Kaya hindi ka pwedeng sumobra doon. Ano ba yung mga pressure na may induce dito? Una, P over area, di ba? Aside from that, meron pang weight yung ating pundasyon. Meron pang weight yung soil. So kung pinagsama-sama mo lahat ng pressure na yan, hindi pwedeng lumagpas sa Q allowable. Kaya ang general equation that Q allowable is equal to Q net plus Q sa soil plus Q sa concrete kung may concrete plus Q sa surcharge kung may surcharge tayo. Ano ba yung mga surcharge? Lagyan mo ito ng pavement. Naku nyo guys, surcharge yun. Kasi another bigat yun eh. Or pwedeng mababa itong elevation nito, meron ka ulit ditong footing, so i-level mo siya, tatambakan mo doon. Surcharge din yun, engineer. Kasi yung bigat ng soil na yun, yun yung magiging surcharge dito. I hope you understand that. That is, yun yung mga surcharge. Okay, yung nakikita ninyo sa problem, yung mga nakaganyan. Q is equal to 10 kilopascals, yung gano'n. Okay? Yan ay galing sa mga nakapatong dyan sa lupa. Okay? So, ngayon guys, ang worst case nito is equal lang sila. Oh, by the way, ano ba yung Q net? Yan yung galing sa column. P over area plus MC over I kung meron man. Naku nyo guys, kung may moment, nagdalag mo yung MC over I. Alright? So, this is also called the effective soil pressure. Kaya naman, to solve the effective soil pressure, 240 is equal to Q effective plus yung Q ng soil is 18 gamma H. Diba ang pressure is gamma H plus gamma H also. 24 times 0.6, ito yung gamma ng sa konkreto or the foundation. Okay? So, ang Q effective is, ito na lang yung mapapakinabangan ng poste. Ito guys, 209.4. 209.4 kilopascal. So, this is the effective soil pressure, the answer for letter A or number 1. Okay? Another question is, ano ba yung isa pang tanong dyan? Which of the following gives the dimension of the footing? So, sabi dun guys, so sa pagkuha ng size ng footing, engineer, total service load over the allowable soil pressure QA. So, ang total service load kasi is, hindi lang ito kasama yung mga weight ng mga, di ba? So, since sinanggalan natin yung mga weight, pwede rin siyang Q effective is equal to P all over area ng footing. Ganyan ang magiging natin. P service, I hope you understand that, engineers, over area ng footing. Ano ba yung mga P service? Paano masasabi kapag ka-service? Ano ba yung service load? Di ba? Naririnig natin service load, ultimate loads, di ba? Ang service load, engineers, yan yung unfactored loads, meaning, yan yung real load, di ba? Halimbawa ito, yan talaga yung real load doon, 1,000 kilonewton, di ba? Yung factored load kasi, pinafactor natin siya, minumultiply natin siya ng 1.2, 1.6, para lumaki yung load. Yan yung sa purpose ng USD method, or the ultimate strength design method, no? Pero kapag allowable strength design method or allowable stress design method, unfactored dapat yung load mo. Kaya ito, P service unfactored. Okay? So, therefore, ito, mamaya ipa-factor natin yan. Kaya huwag kayong malilito. Pero i-explain ko sa inyo bakit kailangan mo i-factor. Mamaya, ipa-factor natin. Pero dito, kapag soil ang pinag-uusapan, unfactored ang loads. Tatandaan ninyo. Kapag lupa ang dinidesign mo or pinag-uusapan, unfactored ang loads. Alright? So this is now 209.4 is equal to 1,000 plus 780 all over area ng footing na B squared. So ano therefore si B? Kasi ano yan eh? Square footing, di ba? 17, oh no, lobat na. Lobat na.
Wait lang guys. Kung wala akong ano guys, look at yung calculator ko. So guys, so ito yung nakuha nating B, 2.92 meter. So kung meron yan sa choices, yan ang pipiliin mo. Pero kung wala, yung pinakamalapit na mas malaki. Dapat ha, mas malaki kasi syempre mas safe kapag mas malaki, okay? Kasi engineers, gano'n lang naman yung pag-round up or pag-round down. Titignan mo kung saan mas safe, okay? Dahil lupa ito, hindi pwedeng 2.9. Kasi kapag 2.9, lalaki yung pressure. Di ba? So, mangyayari, hindi nakakayanin ng soil sa allowable stress. Kaya, gagawin natin dito na round up. So, normally, 10 yung sa choices sa board, kaya 3.0 yung pipiliin mo sa board. Okay lang, engineers? So, kapag ka nakapili ka na sa board exam ng, ng width, okay, at gagamitin mo siya sa susunod na mga tanong, kailangan, kung anong pinili mo doon, yun ang gagamitin mo sa pagsosolve sa susunod na mga tanong. Kagaya nito. Ang sumunod na tinanong kasi dyan is, ano daw yung, wait lang guys ha. Nawala ako. Ito. Which of the following gives the design moment at the critical section, di ba? Okay, so, dahil nakuha na natin as 3.0, yan ang gagamitin mo dito, 3 meters. Kaya 3 meters by 3 meters na siya. I hope you understand that. So from that 3 meter by 3 meter, dito natin kukunin ngayon yung moment. Okay? So dito ngayon yung MU. Napakadali lang, engineers. Diba? Diyan kukunin yung MU. Kunin ko ngayon itong X na to. Yan. Okay lang guys? So, for letter C, the value of X is what? It's as simple as this. Okay? Paano ba yan? Edi 3 minus 0.45 divide 2, right? So, hindi ko kailangan explain yan, guys. So, the answer is 1.275. 1.275 meter. Kaya naman, yung MU, or the design moment at the critical section, you simply get the moment of this force. Okay? Paano magkakaroon ng moment dun, sir? Okay. Tandaan, engineers, i-design mo na yung footing. Dahil i-design mo na yung footing, engineer, konkreto na yung pinag-uusapan, hindi na yung lupa. Ito na yung i-design natin yung konkreto, di ba? Therefore, para na siyang beam, di ba? Dahil konkreto ang i-design mo, engineer, kailangan factored na yung load. Nakukuha po ba, guys? Kanina kasi, unfactored yan kasi ang pine-prevent natin na masira ay yung lupa. Ngayon naman, i-design natin siya, yung konkreto, therefore, ang pine-prevent naman natin yun na masira is yung footing, yung konkreto. Diba? Kaya dalawa yan eh. O. Ngayon, konkreto yung pag-uusapan, USD method. Kaya guys, di ba ginagawa ninyo, kapag may W kayo, gagawin nyo munang WU, ultimate, bago nyo kukunin yung MU. O, ganon. Kaya ang ginagawa dito is, ipafactor mo muna si load. P ultimate is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. Ilan kaya ito, engineer? Diyan ha? 1.2 times 1,000 plus 1.6 times 780. Okay, 2,448 kilonewtons. At yan ngayon yung reason kung bakit magkakameron dito ng pressure. Okay? Listen well. Yan ngayon yung dahilan kung bakit magkaka-pressure dito ng uniform pressure. Diba? Para natin finactor ngayon yung load. So the Q ultimate therefore is PU over area ng footing. Ilan yan? 2,448 divided by 3 squared. 3 na yung gagamitin mo ha. So we have 272 kilopascals. Okay? 272 kilopascals ngayon therefore yung pressure na tumutulak dyan. At yan yung dahilan kung bakit dito sa critical section na to may madidevelop na MU. Sana naiintindihan nyo na guys, okay? Kumbaga parang kinuha natin yung WU kung sa beam sana siya. Okay lang guys? Pero dito, ultimate pressure sa lupa ang kinukuha natin dahil footing siya. Yun yung magsisilbing uniformly distributed load niya dyan. Kaya atas itong footing na to para siyang beam ngayon na nakakantilever. Kaya dito mo siya kukunin yung MU. Klaro po ba, engineers? So, MU therefore is, let us now calculate MU. We have 272 times 3 times X, 1.275.
Yan pa lang yung force. Di ba pressure times area, x by 3, is equal to the force. And then, i-moment mo siya doon. Ang moment arm niya ay x over 2, which is 1.275 over 2. This is the mu. Ilan kaya? Ilan kaya to? 663.255. 663.255 kilonewton meter. I hope you understand that, engineers. Okay, so this is mu. Now, yan yung gagamitin mo sa pag-calculate ng bakal. Ilang bakal yung ilalagay natin dito sa ilalim? Yan. Lalagyan kasi natin ng bakal sa ilalim to. To prevent. Ayan o. Sa ilalim ilalagay yung bakal, di ba? Dahil dun yung tension part. Okay? So, pag combined footing, may bakal ka sa ilalim, may bakal ka pa sa taas. Kasi pag combine dyan, pag ganun yung bending niya, di ba? Magkaka-tension naman sa taas dito sa gitnang portion. Okay? Later na yan, engineers. Okay, so ngayon engineers, kukunin natin yung bakal. E di kailangan natin ng effective depth, right? So sa pag-calculate ng bakal, usapan natin guys, gagamitan natin ng mu equals, di ba? So letter D, the number of, ilan ba yun? 25 mm diameter bars. Ilan yan? So paano engineer? Kailangan muna natin ng effective depth. 600 minus the steel covering na 100, 500 mm. Sir, ano ba yung steel covering? Okay. Diniscuss sa inyo ni Engineer Jercel ito, no? Pag ito yung beam mo, meron kang stirrups dito, di ba? That is the stirrups. Yan, yun yung stirrups, engineer. Tapos meron ka ditong bakal, di ba? Ito po yung tinatawag na steel covering. Hanggang sa centroid na mismo yan ng bakal. Okay, yung concrete cover, iba naman yon. Yung concrete cover naman, ito naman ang concrete cover. Mula sa mismong surface ng bakal hanggang dun sa kauna-unahang surface ng bakal. Yun yung concrete cover. At yung mga different concrete covers natin, dapat alam nyo. Kapag exposed sa earth, kagaya nitong footing, 75 ang concrete cover niyan. Kapag ka beam, exposed sa weather, column, ganon, exposed sa weather yan ay 40. Okay? Para sa mga slabs naman, dahil hindi siya exposed sa weather, 20 lang, sapat na doon. Okay? So, nakukuha po ba, engineers? Kaya 20 lang yung concrete cover natin sa slabs. Right? So, naiintindihan bakit 100 to? Kasi steel covering yung binigay. Kapag concrete cover yung binigay, ibabawas po pa yung mga dimension ng mga bakal. Okay? Pero okay na tayo dyan. Then from that, we can now calculate the area of steel. How? We use this formula. Di ba sabi natin kanina, 663.255 times 10 raised to 6 is equal to phi 0.9 dahil tension controlled. Okay? Tandaan na, gagawa pa tayo ng lecture dito. Hindi laging 0.9 ang phi sa NSCP 2015. Ang phi mo, nagre-range yan sa 0.65 to 0.9. 0.9 kapag ka-tension controlled. Okay? So, ito, tension controlled, ito engineers. Ibig sabihin, mauunang mag-yield yung bakal kaysa sa crushing ng concrete. Okay, sure yan, kasi less than SRP kasi siya. Okay, so, 0.9 times AS, yun yung hanapin natin. FY is 414. Tapos B, 500 minus AS, FY, 414. Ayan lang, napakadali. 1.7, FC prime 28, B. Ang B mo is 3,000. So, bakit naging 3,000? Ayun o, dito mo ilalagay yung mga bakal sa ilalim nito. Therefore, it's as if meron kang beam na may width na 3 meter by depth na, effective depth na 500. Nakuha po ba, engineers? So, ayan lang, i-shift solve mo lang yan. AS therefore is wait lang guys. Siguro mga 2,000. 3636.84. 3636
3636.84 mm squared. Yan na ba kaagad yung AS na gagamitin mo sa pagbilang ng number of 25mm bars? No, hindi pa. Di ba sabi natin kanina, minsan, dahil sobrang kapal ng footing, engineer, minsan, kahit konting bakal lang, sumasapat na para labanan yung MU. Minsan, mas mababa pa siya sa minimum steel area. Kaya i-check mo, baka bumaba siya dito sa minimum steel area. And that is 1.4 over Fy 414 times BD. BD, 500. Ilan kaya to? 1.4 times 3,000 times 500, 5,000, ayan na. 72.46 mm squared. Engineer, kahit hindi mo na i-check dun sa 0.25 square root of FC prime over Fy, kadalasan itong nagpre-prevail na AS minimum. Magpre-prevail yun kapag malaki yung square root of FC prime mo. Bawa, 35 megapascals yung konkreto mo. Yun. Or and above. Nagpre-prevail yun. Pero kapag mabababa lang ang FC prime, ito ang nagpre-prevail. Okay, para design ang oras mo. O lang, engineers? O, nakita nyo na? Di ba yung nakuha mong 3636? Sobrang baba. Hindi pwede. Ayaw pumayag ng code. Ang gagamitin natin is use AS equal to 5,072. Hindi ka pwedeng bumaba dyan, sabi ng code. Is that clear, engineers? Kaya ito yung gagamitin natin in computing for the number of 25mm diameter bars. So, ayan na. From that, the number of 25mm diameter bars is simply 5,072.46. Di-divide mo ito ng area ng isang bakal para makuha natin yung bilang niya. Tama po ba? Ilan kaya? Oh no, 10.33. So, ibig sabihin yan ay 11 pieces. Alright, engineers? Okay. I will give you an advice. Because in the board exam, engineers, napakaraming napapahamak sa board. It happened to us in our board exam, even in our board exam, engineers. Okay? So, ang tanong niya, ilan daw yung total number of 25mm diameter bars? Sa choices, walang 11 pieces. Nakuha niyo po ba, guys? Bakit? Kasi guys, yung total na tinutukoy niya is yung total sa buo dito. Okay? Kaya i-checkin nyo mabuti. Okay lang po ba, engineers? Dahil total yung tinatanong niya, both ways kasi yan eh. 11 pieces dito, yan pa lang yung na-design mo. Dahil square footing ito, same lang ang design dito sa kabilang portion. Kung ilang bakal dito, yun din yung bakal dito kasi same lang naman sila ng magiging MU. I hope you understand that. So total therefore is 2 times 11, 22 pieces. Okay? Or 11 pieces both ways, that is equivalent to 22 pieces.